Hello! Welcome ulit sa aking kusina. Ngayon ay magluluto tayo ng sinaing na tulingan. Ito yung mga gagamitin natin. So, kailangan natin ng tulingan. Gagamit din tayo ng kamyas. Pwede kayong gumamit ng fresh o yung tuyo. At saka asin. Maglalagay din tayo ng taba ng baboy. Pagkatapos, ibabalot natin dito sa dahon ng saging. So, umpisahan na natin ang pagluluto. Ito na yung ating tulingan. Bale, nalinis ko na ito. Naalisan ko na yung hasang at saka bituka. Next natin gagawin is hihilahin natin yung buntot. Yan, babaliin lang ng marahan pagkatapos hihigitin. Ganon din ang gagawin natin dun sa iba pa. Next, i-arrange na natin yung kamyas dun sa ating paglulutuan. In my case, sa kawali ko siya lulutuin. Mas masarap sana sa palayok kasi wala akong palayok eh. Next, hihiwain natin sa gitna itong tulingan. Ayan. Pagkatapos, lalagyan natin ng asin. Pagkatapos malagyan ng asin, saka natin pipisain. Pagkatapos natin na mapisa itong ating tulingan, saka natin ibabalot sa dahon ng saging. Kung wala kayong dahon ng saging, pwedeng hindi na gumamit. Pero nakakatulong din to para hindi matanggal yung ulo habang niluluto natin yung ating tulingan. Medyo matagal kasi itong lutuin. So, pagkatapos ating ma-wrap, yan, ilalagay lang natin sa ibabaw ng in-arrange natin na kamyas. After natin mabalot yung lahat ng isda, so, lalagyan na natin yung taba ng baboy. Optional lang po ito, pwede pong hindi kayo maglagay. And then, saka natin lalagyan ng tubig. Yung tubig niya is enough lang para makover lahat yung tulingan. Yan. Tapos, isasalang natin to, hihintayin natin itong kumulo, at saka natin hihinaan yung apoy. Hayaan natin itong mag-simmer hanggang sa maigay yung sabaw. So, yan, after ng mga ilang minutes, kumukulo na siya. So, kailangan lang natin hinaan yung apoy para dun sa mahinang apoy lang siya mag-simmer. Tatakpan lang ulit natin to, tapos hihintayin natin ng umunti yung sabaw. Tapos, dadagdagan natin ng tubig if needed. Yan. After 30 minutes, ito na yung aking tulingan. So, hindi pa ako satisfied dun sa kanyang pagkakaluto. So, dadagdagan ko pa siya ng tubig. Gusto ko kasi medyo malambot talaga yung tinik niya sa loob. Yan. So, dagdagan na ng tubig, tapos pakukuluan lang ulit. At eto na po ang ating sinaing na tulingan. Sana po ay nagustuhan nyo ang aming recipe. Huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aming channel para makita nyo agad yung mga bagong recipes na ipopost namin. So, salamat sa panonood and God bless sa inyo lahat. Happy cooking!